Yo mga kabowlers, usapang Gilas Pilipinas muna tayo ngayon. Marami ang nagtatanong kung bakit nga ba natalo ang Gilas kontra Chinese Taipei at New Zealand. Hindi lang ito basta malas o off night, may malalalim na dahilan kung bakit hirap ang team natin sa mga laban na to. Kaya tara, himayin natin sa video na to. Tapusin mo at mag-like and subscribe ka na din. Unang-una, ang team chemistry and preparation. Kulang talaga sa chemistry. Maraming bagong players at yung iba galing pa sa ibang liga sa abroad. Sobrang ikli ng preparation time bago ang tournament. Kahit 2 buwan pa ang ibigay mo, siguradong kulang talaga yan. Kita mo sa laro, mabagal ang ball movement, parang walang tiwala sa isa't isa. At madalas na uubos ang shot clock dahil walang malinaw na set play. Kung ikukumpara mo sa Chinese Taipei at New Zealand, mas buo at sanay silang maglaro. Kaya lamang sila sa execution. Imagine 2 times na tayong tinalo ng Chinese Taipei. Another learning experience na naman ba ito? Samantalang nung kay Chot Reyes, tinatambakan lang to. Medyo parang nahuli tayo sa progress sa ganitong nangyayari. At natalo pa tayo kanina sa laban sa New Zealand. Pangalawa yung depensa at adjustment. Ang depensa laban sa Chinese Taipei, sobrang sakit sa ulo yung outside shooting nila. Parang automatic. Kapag tira, siguradong pasok. Pero ang mas masakit, walang mabilis na adjustment. Hindi agad lumalapit sa shooters, tapos late ang rotations. Sa New Zealand naman, pick and roll ang pumatay din sa atin. Nahihirapan tayo mag-switch at kapag nag-collapse sa loob, iiwanang bukas ang tres. At alam naman natin na talagang sure ball ang mga tres na mga to. Ang depensa kasi hindi lang basta effort. Kailangan to ng sistema at communication. At doon tayo medyo nadali. Pangatlo yung leadership and decision making. Kulang tayo sa natural point guard na magkokontrol ng laro. Oo, marami tayong point guard pero kulang tayo sa experience. Ang alat pa ng laro ni Scotty kanina kontra New Zealand. Kapag crucial moments, walang masyadong leader sa court na marunong mag-set ng tempo o maghanap ng magandang tira. Imbes na controlled offense, napupunta sa one-on-one o pilit na tres. Dagdag pa, may mga free throws na sayang talaga, lalo na sa close game. Siyempre alam naman natin sa international basketball, bawat possession mahalaga at dito tayo na outsmart ng kalaban. Walang malinaw na floor general na mag-aayos ng play sa crunch time. Dahil dito, may mga maling decision making sa critical moments, quick shots, turnovers at missed opportunities. Pangapat, yung lineup at mga injuries. Factor din ang injuries at incomplete lineup. Halos ang active na mataas na height sa atin si Fajardo lang at nasisisi pa nga. Imagine kakatapos lang ang laban niya sa PBA at pinipilit lang lumaro para sa ating bansa kahit kagagaling lang sa injury. At pagod pa ito syempre. At ito pa nga wala pa si Kai Soto kaya kulang tayo sa rim protection at post presence. Kahit si Aguilar hindi na rin kayang makasabay. Wala tayong dominant na big man sa loob kaya lugi tayo sa rebound. Sa international game kapag kulang ka sa size at experience, automatic advantage yan para sa kalaban. Kaya kahit maganda yung intensyon at puso ng Gilas, mahirap makipagsabayan physically. Lalo na sa PBA, laging binibigyan ng limit ang mga import kaya hindi tayo nakakasabay kapag merong matatangkad na player international. At isa pa nga dito na outcoach tayo. Di na gumana ang lumang sistema ni Tim Cone, basang-basa na ng mga kalaban ang mga taktika niya. So sa madaling salita, chemistry, depensa, leadership at kulang sa pyesa ang malaking dahilan ng pagkatalo. Hindi rin sapat ang preparation. Pero meron pa tayong isang laban kontra Iraq bukas. Sigurado gyera to. Sana naman makapag-adjust na ang coaching staff at mag-step up ang ating mga players. Ikaw ka-bowlers, anong masasabi mo sa nilaro ng Gilas? At anong adjustment na pwede nilang gawin para makakuha tayo ng isa? Comment below. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.